Pinirmahan ang diborsyo sa harap ng kabit. Itinapon ang 5 taong pagsasama na parang basura. Pero sa gabing iyon, hindi lang ang pagsasama namin ang namatay. Kasama ring nawala ang munting anghel sa sinapupunan ko. 2 taon akong namuhay sa dilim habang siya, masaya sa piling ng iba. Pero paano kung pagtagpuin uli kami ng tadhana bilang magkayap na estranghero? Mabubura ba ng amnesia ang sakit? O muling titibok ang pusong dati na niyang dinurog? Pirumahan mo na yan, Faith. Huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap nating dalawa. Ang boses ni Gray ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng opisina ng abogado. Walang alinlangan, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang mga dokumentong nakalatag sa mesa ay tila mga talim na handang humiwa sa 5 taon ng kanilang pagsasama. Ang bawat pahina ng divorce papers ay naglalaman ng mga salitang nagdedeklara na ang lahat ng kanilang sumpaan ay wala ng halaga. Sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakakuyom ang mga kamay ni Faith. Ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa isang maliit na puting kahon na nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Sa loob niyon ay isang positibong pregnancy test, isang lihim na regalo sana para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Sa gabing ito, bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo, isang hiling na sana ay magbago ang ihip ng hangin. Ngunit ang tingin ni Gray ay nakatuon lamang sa ballpen na inililapag nito sa harap niya. Gray, baka pwedeng pag-usapan pa natin ito? Kahit sandali lang. Ang tinig ni Faith ay halos pabulong, basag at puno ng pagsisisi kahit wala naman siyang kasalanan. Isang matunog na tawa ang pumutol sa kanyang pangungusap. Hindi galing kay Gray, kundi mula sa pintuan kung saan nakatayo ang kanyang biyenan, si Doña Consolacion, kasama ang nakangiting si Celine. Ang bawat hakbang ng Doña sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Ano pa ang pag-uusapan, Faith? Sabi ng anak ko, ayaw na niya. Hindi mo ba kayang tanggapin na isa kang malaking pagkakamali sa buhay niya? Tingnan mo ang sarili mo at tingnan mo si Celine. Siya ang nararapat sa tabi ni Gray, hindi ang isang babaeng galing sa putikan na katulad mo. Ang mga salita ng matanda ay tila mga latigo na humahampas sa dangal ni Faith. Lumingon si Faith kay Gray, naghahanap ng kahit maliit na pagtatanggol, ngunit nanatiling nakatingin ang asawa sa malayo. Ang katahimikan ni Gray ay mas masakit pa kaysa sa mga mura ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Faith ang isang malamig na pakiramdam na gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang dibdib. Ang silid na dati ay puno ng init ng kanilang pangarap ay tila naging isang malawak na disyerto ng yelo. Dahan-dahang kinuha ni Faith ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, halos hindi makapitan ang manipis na plastik. Sa bawat guhit ng kanyang pirma, tila hinihiwa rin ang kanyang sariling pagkatao. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang hangin sa kanyang paligid. Ang imahe ng ultrasound na nasa isip niya, ang maliit na tuldok na magiging anak sana nila, ay tila malabo na dahil sa luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Nang matapos ang huling titik, binitawan niya ang panulat na parang isang mainit na uling. Tumayo siya. Ang kanyang tuhod ay tila gawa sa papel na anumang sandali ay bibigay. Hindi siya tumingin kanino man. Dire-diretso siyang lumabas ng opisina, dala ang mabigat na lihim sa kanyang sinapupunan at ang wasak na piraso ng kanyang puso. Ang ulan sa labas ng gusali ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang pighati. Sumakay siya sa kanyang lumang sasakyan. Ang kanyang paningin ay malabo na dahil sa pinaghalong patak ng ulan sa windshield at ang mga luhang sa wakas ay kumawala na. Pinaandar niya ang makina. Ang tanging nais ay lumayo sa lugar na kumitil sa kanyang kaligayahan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamaneho, isang nakakasilaw na liwanag mula sa kasalubong na truck ang biglang bumulaga sa kanya. Kasabay nito ay ang tunog ng nagtitiliang gulong sa basang kalsada. Sa huling segundo ng kanyang malay,
Naramdaman niya ang isang matinding impact na yumanig sa kanyang buong mundo. Ang huling bagay na pumasok sa kanyang isip ay hindi ang galit kay Gray, kundi ang isang desperadong bulong para sa kanyang dinadala. Anak ko, huwag kang bibitiw. Pagkatapos noon ay ang dilim. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang ulan ay patuloy na pumatak sa wasak na salamin ng sasakyan, unti-unting humahalo sa dugong dumadaloy mula sa kanyang noo. Sa kabilang dako ng kalsada, ang sasakyan ni Gray, na sumunod pala sa kanya, ay nakabangga rin sa isang puno. Ang lalaki ay nakasubsob sa manibela, walang malay, at unti-unti nang nilalamon ng limot ang lahat ng alaala ng babaeng katatapos lang niyang saktan. Bakit sa dami ng tao sa mundo, kailangang ang tadhana pa ang gumawa ng paraan para paghiwalayin ang dalawang pusong hindi pa tapos magmahalan? At sa pagsasara ng kanilang mga mata, ang tanging naiwan ay ang mga pirasong papel na nagpapatunay na sila ay estranghero na sa paningin ng batas. Ngunit magkadugtong pa rin sa ilalim ng madugong tadhana. Ang bawat hakbang sa loob ng mansyong yon ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Para kay Liza, na dati ay si Fate, ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga kristal na chandelier ay hindi simbolo ng yaman, kundi mga paalala ng isang buhay na pilit na niyang ibinaon sa limot. Bit-bit ang isang tray ng mga bagong luto na pastries, dahan-dahan siyang pumasok sa malawak na kusina. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng suot na puting guwantes. Bilisan mo, Liza. Darating na ang mga bisita at kailangang perpekto ang lahat para sa anunsyo ng engagement ni Sir Gray. Utos ng head caterer habang abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. Tumango lamang siya, hindi kumikibo. Pinili niyang yumuko, hinahayaang mahulog ang ilang hibla ng kanyang buhok upang takpan ang kanyang mukha. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may dalang multo. Dito sa kusinang ito, dati siyang nagluluto ng agahan para sa lalaking mahal niya. Umaasang sapat na ang pagmamahal na yon para tanggapin siya ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon, isa na lamang siyang upahang panadero, isang anino sa sarili niyang nakaraan. Habang maingat niyang inilalagay ang mga maliliit na cake sa isang silver platter, nakarinig siya ng mga yapak, mabigat, kampante at pamilyar. Isang tunog na kahit sa kabilang buhay ay tiyak na makikilala ng kanyang puso. Huminto ang kanyang paghinga. Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot, mahirap lunukin. Don't forget to prepare the black coffee, no sugar. I need it in my study room. Wika ng isang baritono at malalim na boses. Ang tinig na yon. Ang boses na dati ay bumubulong ng mga pangako sa kanyang pandinig. Ngayon ay nag-uutos. Na tila ba wala silang pinagsamahan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Liza. Doon, sa may pintuan ng kusina, nakatayo si Gray. Nakasuot ito ng isang pasadyang itim na suit na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging makapangyarihan. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang dati, ay puno ng init kapag nakatingin sa kanya, ay malamig na ngayon at walang kahit anong bakas ng pagkilala. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga kutsara at tinidor sa paligid ay naglaho, napalitan ng malakas at mabilis na pintig ng puso ni Liza. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Napansin ni Gray ang babaeng nakatayo sa gitna ng kusina na tila nakakita ng multo. Kumunot ang kanyang noo, isang pamilyar na ekspresyon na nagpadugo sa sugat sa puso ni Liza. Lumakad si Gray palapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, tila nadaragdagan ang bigat sa dibdib ni Liza. "You're new here, aren't you?" Tanong ni Gray habang sinusuri ang kanyang mukha. Hindi makapagsalita si Liza. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Pinilit niyang umiwas ng tingin.
Tinitigan na lamang ang mga pastries na kanyang ginawa. Ngunit hindi tumitigil ang titig ni Gray. Mayroong kakaibang kuryosidad sa mga mata ng lalaki, isang pagtataka na hindi nito maipaliwanag. Sa sobrang kaba, muntik nang mabitawan ni Liza ang hawak na tray. Mabilis siyang gumalaw upang ayusin ang pagkakahawak dito, ngunit sa kasamaang palad ay nadulas ang kanyang kamay. Bago pa man bumagsak ang platter sa sahig, isang malaki at mainit na kamay ang mabilis na humawak sa kanyang braso at sumalo sa tray. Ang haplos ng balat ni Grace sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat selula ng kanyang katawan. Isang pamilyar na init ang dumaloy sa kanyang mga ugat, isang pakiramdam na 2 taon na niyang hindi nararamdaman. Napatingin siya sa mga mata ni Gray at sa pagkakataong ito, hindi siya nakalingon agad. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maamoy niya ang pamilyar na bango ng lalaki. Ang halo ng cedarwood at sariwang ulan. Nanatiling nakahawak si Gray sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga mata ni Liza. Tila may hinahanap na sagot sa isang tanong na hindi pa niya nabubuo. May dumaang sakit sa ulo ni Gray, isang mabilis na flash ng isang alaala. Isang babaeng tumatawa sa ilalim ng ulan, suot ang isang puting bestida. Ngunit bago pa niya mahuli ang imaheng iyon, mabilis itong naglaho. "Thank you, sir. Pasensya na po," pabulong na sabi ni Liza. Pilit na binabago ang kanyang boses at pilit na tinatanggal ang kanyang braso. Ngunit hindi siya binitawan ni Gray. Mas lalo nitong hinigpitan ang hawak, hindi sa paraang masakit, kundi sa paraang tila natatakot itong makawala siya. Ang titig ni Gray ay naging mas malalim, mas mapanuri. Tila sinusubukang buksan ang mga saradong pinto ng kanyang sariling alaala. "Wait!" Pigil ni Gray. Ang kanyang boses ay may halong pagkalito at pagnanais. "Do I know you? Bakit parang kilala kita?" Ang tanong na yon ay tila isang punyal na itinarak sa gitna ng puso ni Liza. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang isigaw na siya ang asawang kinalimutan nito, ang babaeng nawalan ng anak dahil sa trahedyang kinasangkutan nila. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig nila ang matinis na boses ni Celine na tumatawag mula sa kabilang silid. "Gray, darling! Where are you? The guests are looking for you!" Tila nabasag ang mahika ng sandaling iyon. Mabilis na binawi ni Liza ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay nagdurugo sa sakit habang pinapanood ang lalaking mahal niya na dahan-dahang bumabalik sa realidad. Isang realidad kung saan siya ay isa lamang estranghero. Ang halimuyak ng nasunog na dahon ng saging at ang tamis ng gata ay dahan-dahang kumalat sa malawak na silid-kainan. Isang amoy na tila hindi nababagay sa lamig at pagiging formal ng mansyong yon. Para kay Liza, ang bawat galaw niya sa pag-aayos ng bibingka sa ibabaw ng mesa ay isang ritual ng pag-alala. Ito ang paboritong kakanin ni Gray, ang pagkaing madalas nilang pagsaluhan sa maliliit na karinderya noong nagsisimula pa lamang silang bumuo ng pangarap, bago pa man sila lamunin ng ambisyon at ng galit ng ibang tao. Maingat niyang nilagyan ng ginadgad na keso at itlog na maalat ang ibabaw ng kakanin. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip. Inuulit ang bawat detalye ng resipyong itinuro sa kanya ng kanyang lola. Habang ginagawa ito, hindi niya mapigilang maalala ang tawa ni Gray tuwing nalalagyan ng harina ang kanyang ilong. Ang mga alaalang iyon ay tila mga bubog na nakabaon sa kanyang puso. Masakit hawakan, ngunit ayaw niyang bitawan. Nasa gitna siya ng pag-aayos nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng malaking pintuan. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang pumasok. Ang hangin ay tila naging mas mabigat at ang bawat balahibo niya sa braso ay tumayo. Naglakad si Gray palapit sa buffet table. Ang kanyang mga mata ay tila hinihila ng usok na nanggagaling sa bagong lutong bibingka. Huminto siya sa tapat nito
Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang kakaibang ekspresyon, pagkalito, pangungulila, at isang hindi maipaliwanag na gutom na hindi nanggagaling sa sikmura. Anong tawag dito? Tanong ni Gray. Ang boses niya ay mababa at tila nanggagaling sa ilalim ng isang malalim na balon. Bibingka po, sir. Espesyal na luto mula sa probinsya. Sagot ni Liza nang hindi tumitingin. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Kumuha si Gray ng isang maliit na hiwa. Sa sandaling dumampi ang tamis at alat ng kakanin sa kanyang dila, tila isang kidlat ang gumuhit sa loob ng kanyang isipan. Ang bawat nguya ay may kasamang mabilis at masakit na pintig sa kanyang sentido. Nakakita siya ng mga flashes ng liwanag, isang maliit na mesa, isang tumitirik na kandila, at ang isang babaeng nakasuot ng puti na ang mukha ay tila natatakpan ng makapal na hamog. Napahawak si Gray sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa mamahaling tela. Ang sakit sa kanyang ulo ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok. Sir, okay lang po ba kayo? Hindi napigilang itanong ni Liza. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang kanyang galit. Ang nakita lamang niya ay ang lalaking mahal niya na nasasaktan. Mula sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Liza, nakakubli sa likod ng isang malaking poste. Pinagmamasdan niya si Gray habang pilit nitong nilalabanan ng sakit. Nakita niya ang isang patak ng pawis na gumulong sa sentido nito. Doon, sa gitna ng katahimikan ng silid kainan, bumigay ang depensa ni Liza. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hikbi ay walang tunog, isang tahimik na pagtangis para sa lahat ng nawala sa kanila, ang kanilang anak, ang kanilang nakaraan, at ang lalaking nasa harap niya na tila isang buhay na bangkay ng kanyang mga alaala. Pinahid ni Liza ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay nang mapansin niyang tumingin uli si Grace sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng paghihirap. The taste? It's so familiar! Bulong ni Gray, tila nakikipag-usap sa sarili. Bakit pakiramdam ko? Naramdaman ko na ang lasang ito dati. At bakit? Bakit ang sakit sa dibdib? Hindi alam ni Liza kung ano ang isasagot. Ang bawat salita ni Gray ay tila isang pagsusumamo para sa katotohanan. Ngunit bago pa man siya makalapit upang aluin ito, isang matigas at mapanghusgang boses ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Gray, what are you doing here in the dining hall alone? Napatayo ng tuwid si Gray at pilit na kinalimutan ng sakit. Si Doña Consolacion ay nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga patalim habang palipat-lipat ang tingin kay Gray at sa nakayukong si Liza. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na pumatay sa init ng bibingka. Lumapit ang matanda, ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos ay tila mga martilyo sa sahig. Huminto siya sa pagitan ni Gray at ni Liza. Isang harang na tila sinasadyang itayo upang hindi sila magkalapit. Bakit ka nakikipag-usap sa katulong na ito, Gray? At bakit ganyan ang hitsura mo? Tanong ng Donya. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat galaw ni Liza. Tila ba nababasa niya ang mga lihim na nakatago sa ilalim ng puting uniforme nito. Wala lang, Ma'am. I was just asking about the food. Sagot ni Gray. Ngunit ang kanyang boses ay walang sigla. Lumingon si Doña Consolacion kay Liza. Liza, di ba? Umalis ka na rito. Tapos na ang trabaho mo. At sa susunod, huwag mong hahayaan na maabala ang anak ko sa mga walang kwentang bagay. Tumungo si Liza at mabilis na naglakad palayo. Ngunit ramdam niya ang titig ng matanda na nakasunod sa kanyang likuran. Isang titig na nagbabala na ang anumang pagtatangka niyang lumapit sa katotohanan ay may katumbas na matinding parusa. Hindi mo ba talaga alam kung saan ka dapat lulugar, Liza? Ang dumi ay para sa sahig at ang mga tulad mo ay hindi dapat humahalo sa mga taong nasa itaas.
Ang tinig ni Doña Consolacion ay kasing talim ng isang labaha, pumuputol sa katahimikan ng malawak na pasilyo ng mansyon. Nakatayo siya sa harap ni Liza, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib habang ang kanyang muka ay puno ng pandidiri. Sa kanyang mga mata, si Liza ay hindi isang tao, kundi isang peste na kailangang bombahin ng lason bago pa man makapinsala. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Liza ang isang tumpok ng mga bagong plansyong kurtina. Ang bawat hibla ng tela ay maayos niyang inihanda, isang tahimik na paglilingkod na ginagawa niya ng may buong katapatan. Ngunit sa harap ng Donya, ang kanyang pagsisikap ay walang halaga. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at tuyo dahil sa pagtatrabaho sa bakery at sa mansyon, ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng tela. Naramdaman ni Liza ang isang pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib, isang emosyonal na sakal na tila muling bumabalik mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ano po ang ibig ninyong sabihin, madam? Mahinang tanong ni Liza. Pilit na pinapanatili ang kanyang respeto kahit na ang kanyang dignidad ay unti-unti nang tinatapakan. Huwag kang magmaang-maangan. Isang mabilis na paggalaw ng kamay ng Donya ang nagpabagsak sa mga kurtinang hawak ni Liza. Ang tunog ng tela na humampas sa sahig ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan. Nawawala ang aking brilyanteng singsing at ikaw lang ang huling pumasok sa silid ko para magpalit ng mga punda. Ilabas mo yan, Liza. Ibalik mo ang hindi sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo sa loob ng kanyang tadyang. Wala po akong kinukuha, madam. Maari ninyong suriin ang lahat ng gamit ko, pero wala po akong ninanakaw. Talaga? O baka naman itinatago mo na sa loob ng iyong damit? Hindi na nag-atubili ang Donya. Marahas niyang hinablot ang bulsa ng apron ni Liza dahilan upang mapunit ang bahagi nito. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay ang lumipad at tumama sa sahig, lumikha ng isang malinaw at tuyong tunog bago tumigil sa paanan ni Doña Consolacion. Isang singsing. Ang brilyante nito ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, tila nanunuya sa kawalan ng sala ni Liza. Napasinghap si Liza. Alam niya sa kanyang puso na wala siyang kinuha, ngunit ang ebidensya ay naroon, nakahiga sa sahig na tila isang hatol ng kamatayan. Alam niya ang istilong ito, ang pagtatanim ng ebidensya, ang paggawa ng kwento. Ginawa na ito ng Donya 2 taon na ang nakalilipas upang wasakin ang tiwala ni Grace sa kanya. Napakakapal ng mukha mo, sigaw ng Donya. Ang kanyang boses ay umabot hanggang sa kabilang dulo ng mansyon. Magnanakaw! Pinalalamon ka na nga, nagagawa mo pang magnakaw. Ang ingay ay naging mitya upang lumabas ang mga katulong, at kasunod nito ay ang mabilis na mga hakbang ni Gray. Huminto si Gray sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang paningin ay pabalik-balik kay Liza, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig upang pulutin ang napunit na apron at sa singsing na hawak-hawak na ng Donya. What's happening here, Mom? Tanong ni Gray. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Gray, tingnan mo! Ang babaeng ito na pinagtatanggol mo, ninakawan ako. Nakita ko sa sarili kong mga mata nang mahulog ang singsing ko mula sa bulsa niya. Turo ng Donya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang peking pighati. Sabi ko na sa'yo, hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong galing sa lansangan. Tumingin si Gray kay Liza. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng sakit na naramdaman ni Liza noong araw na pirmahan nila ang diborsyo. Ang pagtingin ni Gray ay puno ng pagkalito, ngunit mayroon ding isang bagay na wala doon noon, ang pag-aalinlangan sa kanyang ina. Tumingala si Liza kay Gray, ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi na niya kayang pigilan. Sir, maniwala po kayo. Wala akong kinuha. Hindi ko po magagawa iyon. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Liza at ang mahinang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa labas.
Lumapit si Gray. Bawat hakbang niya ay tila isang desisyon na babago sa lahat. Inasahan ni Liza ang galit, inasahan niya ang pagtaboy. Ngunit laking gulat niya nang yumuko si Gray at hinawakan ang kanyang siko upang tulungan siyang tumayo. "Enough, Mom," seryosong sabi ni Gray. Ang kanyang boses ay matatag at hindi mababali. "Anong enough?" "Gray, ninakawan ako ng babaeng ito. Nakita ko ang singsing mo sa vanity table mo kanina bago ako bumaba, Mom," malamig na pahayag ni Gray. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang ina, isang titig na puno ng hinala. "Paano yan mapupunta sa bulsa niya kung nasa kwarto mo yan? At bakit parang masyadong madali ang pagkakahulog ng singsing na ito?" Namutla si Doña Consolacion. Hindi niya inaasahan na mismong ang kanyang anak ang babasag sa kanyang plano. Ang kanyang mga labi ay nangatal, pilit na naghahanap ng idadahilan. Baka kinuha niya paglabas ko. Gray, bakit mas pinaniniwalaan mo ang katulong na ito kaysa sa sarili mong ina?" "Dahil ang mga mata niya ay hindi nagsisinungaling, Mom," sagot ni Gray. Hinila niya si Liza palapit sa kanyang likuran. Tila ginagawang kalasag ang kanyang sariling katawan. "Huwag ninyo nang uulitin ito. Liza is under my protection now. Anumang paratang sa kanya ay kailangang dumaan sa akin." Nanigas si Doña Consolacion sa kanyang kinatatayuan. Ang galit na nararamdaman niya ay tila isang apoy na lalong nag-alab nang makita ang proteksyong ibinibigay ni Gray kay Liza. Sa kanyang isip, isang mapanganib na plano ang muling nabubuo. Kung hindi niya makuha sa santong dasalan, kukunin niya sa santong paspasan. Samamantala, si Liza ay nananatiling nakatayo sa likod ni Gray. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Ang pagtatanggol ni Gray ay tila isang pangarap na huli na para sa kanya. Ngunit nagbigay ito ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Gayunpaman, alam niya ang ugali ng Donya. Ang pagkatalo nito ngayon ay nangangahulugan lamang ng isang mas masakit na ganti bukas. Ang gabi ay binalot ng isang masinsing ulan na tila mga luhang nagmumula sa langit na pilit hinuhugasan ang alikabok ng nakaraan. Sa labas ng mansyon, malapit sa hardin kung saan ang mga rosas ay nakayuko dahil sa bigat ng tubig, nakatayo si Liza. Hawak niya ang kanyang punit na apron, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanya ng gabi ng aksidente. Ang lamig, ang dilim, at ang huling pagkakataong naramdaman niya ang init ng kamay ni Gray. "Bakit ka pa rin nandito sa labas? Baka magkasakit ka." Ang boses ni Gray ay narinig niya sa likuran, mas malapit kaysa sa inaasahan niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang lalaki na may hawak na malaking payong. Ang anino nito ay tumatakip sa kanila mula sa liwanag ng mga ilaw sa labas. Lumapit si Gray at dahan-dahang itinaas ang payong upang masakop din si Liza. Sa loob ng maliit na espasyong yon, ang amoy ng basa na lupa at ang pamilyar na pabango ni Gray ay naghalo. Lumilikha ng isang pakiramdam na tila sila ay nasa sarili nilang mundo. "Hindi ko po napansin na umuulan na pala ng ganito kalakas, sir," mahinang sagot ni Liza. Sinubukan niyang humakbang palayo, ngunit mabilis na humarang si Gray. "Liza, stop calling me sir when we're alone," pakiusap ni Gray. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukha ni Liza. Pilit na binabasa ang bawat linya ng pighati doon. "Simula nang makita kita sa kusina, hindi na ako mapalagay. Pakiramdam ko, bawat segundo na kasama kita, may kung anong pinto sa loob ng utak ko ang pilit na bumubukas. Sabihin mo sa akin, nagkakilala na ba tayo bago ang lahat ng ito?" Napalunok si Liza. Ang katotohanan ay nasa dulo na ng kanyang dila, isang salita lang, at matatapos na ang lahat ng pagpapanggap. Ngunit naalala niya ang babala ng doktor noon na ang biglaang pagbabalik ng alaala ay maaaring magdulot ng matinding panganib
sa kalusugan ni Gray. Mas mahalaga sa kanya ang buhay ng lalaki kaysa sa sarili niyang kaginhawaan. Marami pong tao sa mundo na magkakamukha, Gray. Tawag niya sa pangalan nito. Isang bagay na nagpabilis sa tibok ng puso ng lalaki. Baka nagkataon lang po na may kamukha ako sa nakaraan ninyo. Hindi naniwala si Gray. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang libreng kamay at hinawakan ang pisngi ni Liza. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humaplos sa ibaba ng mata ni Liza. Pinapahid ang isang patak ng ulan na tila isang luha. Ang init ng kanyang balat ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Liza. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay unti-unti nang naglalaho. Nararamdaman ni Liza ang hininga ni Gray sa kanyang mukha, isang mainit na bugso na nagpapatigil sa kanyang katuwiran. Sa gitna ng tensyon, habang ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo, bahagyang gumalaw si Liza at may isang bagay na nalaglag mula sa kanyang bulsa, ang maliit na locket na pilak na palagi niyang itinatago. Ang tunog nito, nang tumama sa basang damuhan, ay tila isang babala. Mabilis na yumuko si Gray upang pulutin ang bagay na yon. Isang maliit na locket na hugis puso. Dahil sa pagbagsak, bahagya itong bumukas, inilalantad ang isang maliit at kupas na larawan sa loob. Ang larawan ng isang magkasintahang nakangiti sa ilalim ng isang puno ng mangga. Sina Faith at Gray, noong mga bata pa sila at puno ng pag-asa. Nanigas si Gray. Ang kanyang paningin ay nakapako sa larawan. Ang sakit sa kanyang ulo ay muling bumalik. Mas matindi at mas malalim. Ang mga mukha sa larawan ay tila sumisigaw sa kanya. Tinatawag ang isang pangalan na matagal na niyang ibinaon. Ito, bulong ni Gray. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sino ang nasa larawang ito? Bakit ako ito? Bago pa man makasagot si Liza, isang anino ang gumalaw sa may balkonahe sa itaas. Doon, nakatayo si Celine, nakamasid sa bawat galaw nila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Nakita niya ang locket sa kamay ni Gray. Alam niya ang bagay na yon, ang huling piraso ng ebidensya na maaring sumira sa lahat ng kasinungalingang binuo nila ni Doña Consolacion sa loob ng 2 taon. Gray! Sigaw ni Celine mula sa itaas. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala upang basagin ng sandali. Darling, what are you doing out there in the rain? Come back inside, baka lumala ang sakit ng ulo mo. Tumingala si Gray, ngunit hindi niya binitawan ang locket. Tumingin siya uli kay Liza, isang tingin na puno ng pagdududa at nagsisimulang pagkilala. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Liza. O kung sino ka man talaga. Mabilis na tumalikod si Liza at tumakbo palayo sa ulan. Iniiwan si Gray na nakatayo doon, hawak ang susi ng kanilang nakaraan. Samantala, si Celine ay mabilis na bumaba ng hagdan. Ang kanyang isip ay mabilis na gumagawa ng paraan upang bawiin ang locket bago pa tuluyang magising ang alaalang pilit nilang pinapatay. Hindi ko kayang magkunwari na masaya ako sa piling ni Celine dahil tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko ay mas lalo lang akong nagiging mag-isa. Ang pag-amin na yon ni Gray ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na puso ni Liza. Nakatayo sila sa madilim na sulok ng balkonahe, malayo sa ingay ng mga bisitang unti-unti nang nagpapaalam sa loob ng mansyon. Ang bango ng mga bulaklak ng Dama de Noche ay humahalo sa amoy ng gabi, nagbibigay ng isang mapanuring katahimikan sa paligid. Ang liwanag ng buwan ay sapat lamang upang makita ni Liza ang lalim ng paghihirap sa mga mata ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Hinawakan ni Gray ang rehas ng balkonahe. Ang kanyang mga buko-buko ng daliri ay pumuputi sa higpit ng pagkakahawak. Lahat sila. Sinasabi sa akin kung sino ako. Sinasabi ni Ma'am na mahal ko raw si Celine noon pa man. Sinasabi ni Celine na perpekto ang relasyon namin bago ang aksidente. Pero Liza, bakit wala akong maramdaman? Bakit tuwing hinahawakan niya ang kamay ko, tila ba malamig na bakal ang nadarama ko? Hindi makapagsalita si Liza.
Ang bawat salita ni Gray ay tila isang haplos sa kanyang mga sugat. Ngunit kasabay nito ay ang takot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang panaginip na maglalaho sa pagsikat ng araw. Gusto niyang sabihin na kaya walang nararamdaman si Gray kay Celine ay dahil ang puso nito ay nakatali sa kanya. Ngunit nananatiling tikom ang kanyang mga labi. Sir Gray, baka po dahil lang sa pagod yan. Marami po kayong iniisip. Mahinang sagot ni Liza. Pilit na inilalayo ang kanyang sarili sa emosyonal na bagyong dala ng lalaki. Don't lie to me, Liza. At lalong huwag mong lokohin ang sarili mo. Lumingon si Grace sa kanya. Ang kanyang titig ay tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. You are the missing piece, Liza. Simula nang dumating ka, parang biglang nagkaroon ng kulay ang mundong 2 taon ng abo ang paligid. I don't know why, but I feel safe with you. Pakiramdam ko, sa piling mo hindi ko kailangang magpanggap. Dahan-dahang lumapit si Gray kay Liza. Ang bawat hakbang nito ay tila isang paglabag sa batas ng tao at ng tadhana. Sa takot na baka madaig siya ng kanyang nararamdaman, mabilis na humakbang paurong si Liza. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang paso ng bulaklak sa likuran. Natisod siya at nawalan ng balanse. Bago pa man tumama ang kanyang likod sa matigas na sahig, mabilis na kumilos si Gray. Isang malakas at matatag na braso ang yumakap sa kanyang baywang, habang ang isa pang kamay ni Gray ay humawak sa kanyang batok upang alalayan siya. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Ang dibdib ni Liza ay nakadikit sa dibdib ni Gray at nararamdaman niya ang mabilis na tambol ng puso ng lalaki. Isang ritmo na tumutugma sa sarili niyang pintig. Sa loob ng ilang segundo, tila tumigil ang daloy ng oras. Ang init ng katawan ni Gray ay tila isang kumot na bumabalot kay Liza sa gitna ng malamig na gabi. Ang kanilang mga hininga ay nagahalo at sa mga mata ni Gray ay makikita ang isang kagnayan na hindi kayang burahin ng anumang amnesia. Isang hibla ng buhok ni Liza ang humarang sa kanyang mukha at dahan-dahan itong inalis ni Gray gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ang haplos na yon ay puno ng pag-iingat. Tila ba si Liza ay isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Liza, pabulong na tawag ni Gray. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanais na higit pa sa pagkakaibigan. I can't stop thinking about you. It's wrong, I know. I'm engaged. Pero ang puso ko, hindi marunong sumunod sa tama. Gusto ni Liza na sumuko. Gusto niyang ipahinga ang kanyang ulo sa balikat ni Gray at umiyak hanggang sa mawala ang lahat ng pait. Ngunit bago pa man mangyari ang anumang bagay na hindi na nila mababawi, ang katahimikan ng gabi ay binalasubas ng isang matinis at paulit-ulit na tunog mula sa loob ng bulsa ni Liza. Ang kanyang cellphone. Mabilis na kumalas si Liza sa pagkakayakap ni Gray. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa hiya at kaba. Hingal na hiningal siyang kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Sa kabila ng pagkalito, sinagot niya ang tawag. Hello? Tanong ni Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Walang sumagot sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabigat na paghinga ng isang tao. Pagkatapos, isang boses na binago ng isang synthesizer. Malalim at nakapangingilabot ang nagsalita sa wikang Tagalog. Faith, alam ko ang lihim mo. Alam ko kung bakit ka bumalik sa mansyong yon. Pero bago ka magpakasaya sa piling ng lalaking nakalimot sa'yo, alamin mo muna ang totoo. Tumigil ang tibok ng puso ni Liza. Sino ito? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi aksidente ang pagkamatay ng anak mo sa ospital 2 taon na ang nakalilipas. Patuloy ng boses, bawat salita ay tila isang malamig na karayom na tumutusok sa kanyang utak. Pinatay nila ang munting anghel mo upang siguraduhin na wala ka nang babalikan. Kung gusto mong malaman kung sino ang tunay na may sala, pumunta ka sa lumang warehouse sa labas ng bayan bukas ng gabi. Huwag kang magsasama
ng kahit sino, lalo na si Gray. Nabitawan ni Liza ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang panandaliang kaligayahan. Tumingin siya kay Gray, na ngayon ay puno ng pag-aalala ang mukha. Ngunit sa isip ni Liza, ang imahe ng kanyang asawa ay unti-unting napapalitan ng isang madilim na hinala. Sino ang pumatay sa anak niya? At gaano kalalim ang kasalanan ng pamilyang pinipilit niyang balikan? Ang bawat salitang binitawan ng misteryosong caller ay tila mga laso na unti-unting kumakalat sa daluyan ng dugo ni Liza. Pinatay nila ang anak mo. Ang pangungusap na ito ay paulit-ulit na umuusal sa kanyang pandinig. Mas malakas pa sa pintig ng sarili niyang puso. Sa gitna ng dilim ng kanyang silid, sa quarters ng mga katulong, nakaupo si Liza sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa sariling katawan habang pilit nilalabanan ang panginginig. Hindi siya pumunta sa warehouse. Alam niyang maaaring isa itong bitag. Ngunit ang binhing itinanim ng tawag na yon ay nagbunga ng isang matinding determinasyon. Kailangang mahanap niya ang katotohanan sa loob mismo ng mansyong ito. Alam niya ang gawin ni Doña Consolacion. Ang matanda ay mahilig magtago ng mga dokumento bilang insurance laban sa sinuman. Nang sumapit ang madaling araw, bit-bit ang isang maliit na flashlight at ang bigat ng kanyang hinala. Dahan-dahang tinahak ni Liza ang pasilyo patungo sa opisina ng Donya. Ang bawat langit-ngit ng sahig ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Nang makapasok siya, ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ang sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight, hinalughog niya ang mga drawer. Ang kanyang mga daliri ay mabilis ngunit maingat. Doon, sa likod ng isang lihim na compartment sa ilalim ng mabigat na mesa, natagpuan niya ang isang asul na folder. Ang pangalang nakasulat sa labas ay tila isang hatol. Hospital Records, October 2024. Ito ang buwan ng aksidente. Ito ang buwan kung kailan kinuha sa kanya ang lahat. Binuksan ni Liza ang folder at ang unang tumambad sa kanya ay ang isang kopya ng medical report. Ngunit hindi ito ang report na ibinigay sa kanya noon. Nakalakip dito ang isang sulat kamay na kasunduan. May lagda ni Doña Consolacion at ng isang attending physician. Ang nilalaman ay tila isang sumpa. Huwag magsagawa ng anumang resuscitation procedures sa sanggol. Itala ang oras ng kamatayan bilang dead on arrival dahil sa trauma. Ang hininga ni Liza ay naputol. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang binabasa ang halaga ng perang ibinayad ng Donya upang hayaang mamatay ang kanyang anak. Ang anak na maaari sanang nailigtas kung hindi pinigilan ng matanda ang mga doktor. Ang bawat sentimo ng perang iyon ay katumbas ng buhay ng kanyang munting anghel. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na lamang basta hapdi. Ito ay isang nag-aalab na puot na tila gustong sunugin ang buong mansyon. Hayop, mga hayop kayo. Bulong ni Liza, ang kanyang tinig ay basag sa tindi ng emosyon. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa dokumento. Binabasa ang tinta ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang pagiging martir ay tuluyang namatay. Ang tanging natira ay ang isang inang naghahanap ng katarungan. Mabilis niyang itinago ang folder sa kanyang dibdib at lumabas ng opisina. Ngunit sa kanyang pagpihit sa pintuan, napatigil siya. Sa gitna ng madilim na pasilyo, nakatayo si Gray. Nakasuot ito ng pantulog na damit. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Liza, anong ginagawa mo sa opisina ni Ma'am sa ganitong oras? Tanong ni Gray. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng pagdududa. Hindi sumagot si Liza. Sa halip lumakad siya palapit sa lalaki. Ang bawat hakbang niya ay puno ng puot na hindi na niya kayang itago. Nang makarating siya sa harap ni Gray, marahas niyang inilabas ang mga dokumento mula sa kanyang damit at isinampal ang mga ito sa dibdib ng lalaki. Basahin mo, Gray. Basahin mo ang katotohanan tungkol sa pamilyang pinoprotektahan mo. Sigaw ni Liza
Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, sapat na upang magising ang bawat natutulog na kaluluwa sa mansyon. Nanginginig na kinuha ni Gray ang mga papel. Habang binabasa niya ang bawat salita sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mangatal at ang folder ay dahan-dahang nulas sa kanyang mga daliri, bumagsak sa sahig na tila isang bagsak ng hatol. Tumingin si Liza sa mga mata ni Gray, ang mga matang minsan niyang minahal ng higit sa kanyang buhay. Ngayon, ang nakikita na lamang niya ay ang mukha ng isang pamilyang pumatay sa kanyang kaligayahan. Asawa mo ako, Gray. Ako si Faith, ang babaeng iniiwasan ninyo at itinulak palayo matapos ninyo akong pagsamantalahan. Ang boses ni Liza ay puno ng galit at sakit. At ang anak natin, ang anak na sanay na buhay, pinigilan ng sarili mong ina upang masiguro na wala ng puwang para sa akin sa buhay mo. Ang katahimikan sa pasilyo ay parang isang mabigat na ulap na bumalot sa puso ni Gray. Sa di kalayuan, bumukas ang pinto ng kwarto ni Doña Consolacion. Inilalantad ang matanda na ngayon ay nakatayo sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit habang nakatitig sa folder na nasa sahig. Ang bawat segundo ng katahimikan sa madilim na pasilyong iyon ay tila isang metrong lalim ng hukay na unti-unting lumalamon sa katuwiran ni Gray. Ang mga papel na nakakalat sa sahig ay tila mga tuyong dahon ng isang sumpa. Sa dulo ng pasilyo, ang anino ni Doña Consolacion ay dahan-dahang gumalaw palapit. Ang tunog ng kanyang marahas na paghinga ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Huwag kang maniniwala sa kanya, Gray. Sinungaling ang babaeng iyan. Ang sigaw ng Donya ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon at lason. Lumakad siya ng mabilis at tinangkang sipain ang mga dokumento palayo. Ngunit mas mabilis ang pagkilos ni Faith. Tinapakan ni Faith ang folder. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang biyanan ng may matinding puot. Sinungaling? Ani Faith, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng kapangyarihan ng isang inang ninakawan ng anak. Narito ang lagda mo, Konsolasyon. Narito ang ebidensya na binayaran mo ang katahimikan ng mga doktor. Sabihin mo sa anak mo. Sabihin mo sa kanya kung paano mo pinanood na mawalan ng hininga ang sarili mong apo para lamang sa pesteng dangal ng pamilyang ito. Sa gitna ng sigawan, bumukas ang isa pang pinto. Lumabas si Celine, suot ang isang mamahaling silk na robe. Ang kanyang muka ay agad na nagpanggap ng pagkagulat. What is this scandal, Gray? Bakit hinahayaan mong bastusin ng katulong na ito ang mommy mo? She's obviously delusional. Peke ang mga papel na yan. Tumahimik ka, Celine. Ang sigaw ni Gray ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Nakahawak si Gray sa kanyang ulo, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa kanyang buhok, habang ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit. Ang bawat salita ni Faith, ang bawat hiyaw ng kanyang ina, ay tila mga maso na pumupukpok sa nakasarang pinto ng kanyang alaala. Nakakita si Gray ng mga flashes ng liwanag, mga imaheng mabilis na naglalaho, isang puting silid, ang amoy ng gamot, ang isang boses na nagmamakaawa. Please, save me my baby! Ang boses na yon ay kay Faith. At ang isang malamig na sagot, hayaan mo na, cargo lang yan. Ang boses na yon ay sa kanyang ina. Gray, darling, makinig ka sa akin. Lumapit si Doña Consolacion at hinawakan ang braso ng anak. Ang kanyang boses ay biglang naging malambot. Isang huwad na pag-aaruga. Gawa-gawa lang ito ng babaeng ito dahil gusto niyang makuha ang pera natin. Alam mo namang patay na ang asawa mo sa aksidente, di ba? Sabi ng mga doktor na matay siya. Ang babaeng ito ay isang impostor na kamukha lang niya. Impostor? Humalakak si Faith.
Isang tawang puno ng pait na nagpadayo ng kilabot sa balat ni Celine. Konsolasyon, nakalimutan mo na ba ang nunal sa likod ng balikat ko? Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako pinalayas habang nagmamakaawa ako para sa buhay ng anak ko? Tingnan mo ako, Gray. Tingnan mo ang mga mata ko. Ako ang asawa mo na pinangakuan mo ng habang buhay, pero iniwan mo sa gitna ng kamatayan. Dahan-dahang itinaas ni Gray ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay mapula, puno ng luha at matinding kalituhan. Ang kanyang buong mundo ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakadurog-durog. Ang bawat piraso ng kanyang nakaraan ay pilit na nagsisiksikan sa kanyang isip. Lumilikha ng isang presyon na tila sasabog ang kanyang bungo. Fate, ibulong ni Gray. Ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Gray, no! Don't listen to her! Sigaw ni Celine habang pilit na humaharang sa pagitan ni na Gray at Fate. Impostor siya! Guards! Guards, ilabas ang babaeng ito! Ngunit hindi natapos ni Celine ang kanyang utos. Isang matinding sigaw ng paghihirap ang kumawala mula sa lalamunan ni Gray. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw at ang kanyang mga mata ay nanigas sa kawalan. Ang lahat ng selyo sa kanyang utak ay tila sabay-sabay na nawasak. Inilalantad ang madugong katotohanan ng gabi ng aksidente. Ang pagpirma ng diborsyo, ang pag-iyak ni Fate, ang liwanag ng truck, at ang huling sigaw ng kanyang asawa. Aha! Ang sigaw ni Gray ay tila isang pag-ungol ng isang sugatang leon. Bago pa man makalapit si Fate o ang Donya, dahan-dahang nawalan ng balanse si Gray. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at ang kanyang katawan ay bumagsak sa matigas na sahig ng pasilyo. Lumikha ng isang mabigat na tunog na yumanig sa puso ni Fate. Nawalan siya ng malay, ngunit sa huling segundo ng kanyang pagpikit, ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi ay isang patunay na sa wakas, ang kanyang puso ay nagsimula ng makaalala. Nakatayo si Fate sa harap ng nakahandusay na asawa. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng isang nakabibinging takot. Samantala, si Doña Consolacion ay nakatitig sa kanyang anak, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa takot na kapag nagising si Gray, ang kaharian ng kasinungalingan na itinayo niya ay tuluyan ng magiging abo. Ang kadiliman ay tila isang malalim at malamig na karagatan kung saan unti-unting lumulubog ang diwa ni Gray. Ngunit sa gitna ng kawalan, may mga boses na nagsimulang umalingaw-ngaw. Mga boses na hindi na muffled, kundi malinaw at matalim gaya ng mga bubog. Nakikita niya ang kanyang sarili sa loob ng isang puting silid. Hawak ang isang panulat. At sa harap niya ay ang isang babaeng ang mga mata ay tila dalawang lawa ng pighati. Pirumahan mo na yan, Fate. Ang sarili niyang boses ay narinig niya. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang bawat hibla ng lason sa kanyang mga salita. Nakita niya ang pagbagsak ng mga luha ni Fate sa ibabaw ng dokumento. Nakita niya ang palihim na pagngisi ni Celine sa anino ng pintuan. At higit sa lahat, naramdaman niya ang matinding impact ng sasakyan, ang tunog ng nayuping bakal, ang amoy ng usok at gasolina, at ang huling pagsamo ni Fate para sa kanilang anak na hindi niya man lang nalaman na nag-eeksista. Fate, ang anak ko. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang higanting kamay. Ang bawat kasinungalingan ni na Doña Consolacion at Celine ay tila mga anay na unti-unting kinain ng kanyang pagkatao sa loob ng 2 taon. Nabalik ang malay ni Gray nang marinig niya ang paulit-ulit na tunog ng heart monitor sa tabi ng kanyang kama. Isang mekanikal na hitmo na tila nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Ang amoy ng antiseptic at ang lamig ng aircon sa loob ng ospital ang sumalubong sa kanyang paggising. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo noong una, hanggang sa luminaw ang 2 mukha
na nakadungaw sa kanya, si Doña Consolacion at si Celine. Gray! Oh, salamat sa Diyos. Gising ka na, darling. Ang bulalas ni Celine, pilit na hinahawakan ng kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit sa mga mata ni Gray, ang babaeng ito ay isa ng estranghero na may bitbit na panganib. Anak, nag-alala kami ng husto. Huwag mo nang iisipin ang mga sinabi ng baliw na babaeng iyon. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Ani Doña Consolacion, ang kanyang boses ay tila isang mapagkandiling ina. Ngunit para kay Gray, ito ay tila tunog ng isang ahas na naghihintay na manuklaw. Hindi kumibo si Gray. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa loob ng silid, hinahanap ang tanging liwanag sa madilim niyang mundo. Doon, sa may gilid ng pintuan, nakatayo si Fate. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga. Ang kanyang tindig ay tila isang kandilang unti-unti nang nauubos. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tila may isang kuryenteng gumuhit sa hangin. Fate! Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Gray ay isang bulong. Ngunit sapat na yon upang patigilin ang tibok ng puso ng lahat ng nasa loob ng silid. Ang pangalang yon ay hindi lumabas sa kanyang isip, kundi direkta sa kanyang kaluluwa. Namutla si Doña Consolacion. Gray, ano bang sinasabi mo? Si Celine ang kasama mo rito. Lumabas kayo. Ang boses ni Gray ay mababa, ngunit puno ng awtoridad at matinding galit na matagal nang nakakubli. Lumabas kayong dalawa. Ngayon din. Gray, darling, hindi mo maintindihan. Pagtatangka ni Celine, ngunit isang matalim na tingin mula kay Gray ang nagpatahimik sa kanya. Ang tingin na yon ay hindi nagaling sa lalaking nawalan ng alaala. Iyon ay ang tingin ni Gray na nakakaalam na ng bawat dumi sa kanilang mga kamay. Sabi ko, lumabas kayo. Ang sigaw ni Gray ay naging dahilan upang mabilis na mapaurong ang dalawang babae. Sa takot at hiya, wala silang nagawa, kundi ang lumabas ng silid. Iniiwan ang dalawang pusong nagdurugo sa gitna ng katahimikan ng ospital. Nang sila na lamang dalawa, dahan-dahang sinubukang bumangon ni Gray kahit na kumikirot pa ang kanyang ulo. Ang bawat galaw niya ay tila isang pagbabayad sala. Tiningnan niya si Fate, ang babaeng dumanas ng impyerno sa kamay ng kanyang pamilya habang siya ay namumuhay sa loob ng isang magandang kasinungalingan. Fate, muling tawag niya. Ang kanyang boses ay basag sa pagsisisi. Naalala ko na ang lahat, ang bawat sandali, ang bawat sakit na idinulot ko sa'yo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil nakalimutan ko ang ating anak. Inasahan ni Gray na tatakbo si Fate sa kanyang yakap. Inasahan niyang mararamdaman niya ang init ng babaeng minsan niyang pinangakuan ng lahat. Ngunit si Fate ay nanatiling nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang maskara ng matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang umiling si Fate. Naalala mo na, Gray? Nakakatawa. Dahil kung kailan naalala mo na ang lahat, doon ko naman gustong kalimutan na naging bahagi ka ng buhay ko. Nagulat si Gray sa narinig. Ang sakit na naramdaman niya ay mas matindi pa kaysa sa anumang physical na pinsala. Fate, please, let me make it up to you. Iiwan ko ang lahat. Lalabanan ko sila. Huli na, Gray. Putol ni Fate. Ang kanyang boses ay malamig at pinal. Ang sakit ay nakaukit na sa buto ko. Ang anak natin ay wala na. At ang Gray na minahal ko ay namatay na rin sa gabing iyon ng aksidente. Tinalikuran ni Fate si Gray at dahan-dahang lumakad patungo sa labas. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Gray. Sinubukan ni Gray na tawagin siya. Sinubukan niyang bumaba sa kama, ngunit ang kanyang panghihina ay naging hadlang. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng puting silid, habang ang anino ng babaeng tanging nagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay
ay dahan-dahang naglalaho sa pasilyo. Ang ulan ay muling bumuhos, hindi bilang isang banayad na pagdilig sa lupa, kundi bilang isang marahas na hagupit na tila gustong lunurin ang bawat bakas ng dumi sa mundo. Sa loob ng maliit na dampa ni Faith sa dulong bahagi ng bayan, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng tubig na tumatama sa bubong na yero. Lumilikha ng isang nakabibinging ingay na tila sumasabay sa gulo ng kanyang isipan. Nakaupo siya sa isang lumang silya, nakatingin sa kawalan, habang ang init ng isang tasa ng tsaa ay unti-unti nang naglalaho. Sa labas ng kanyang bakuran, isang itim na sasakyan ang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas si Gray. Wala siyang dalang payong, wala siyang suot na mamahaling suit. Ang lalaking nakatayo sa ilalim ng dilubyo ay hindi na ang makapangyarihang tagapagmana ng mga De La Vega, kundi isang lalaking tila kinuha na ang lahat ng lakas at dangal. Ang kanyang damit ay basang-basa, dumidikit sa kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan ni Faith. Dahan-dahang lumakad si Gray patungo sa hagdanan. Hindi siya kumatok ng malakas. Sa halip, marahan niyang ibinagsak ang kanyang mga tuhod sa basang lupa. Sa mismong tapat ng pinto ni Faith, ang putik ay kumapit sa kanyang pantalon, ngunit tila wala siyang nararamdaman. "Faith, hindi ako aalis hanggat hindi mo ako naririnig." Ang sigaw ni Gray. Ang boses ay nakikipagpaligsahan sa dagundong ng kulog. "Iniwan ko na ang lahat. Ang kumpanya, ang mansyon, ang pera. Ibinigay ko na ang lahat sa charity at sa mga biktima ng mga laro ni Mom. Wala na akong dala, kundi ang sarili ko at ang pagsisisi ko." Sa loob, narinig ni Faith ang bawat salita. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Gusto niyang magmura, gusto niyang itaboy ang lalaki, ngunit ang bawat salita ni Gray ay tila mga martilyo na unti-unting winawasak ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi na nakatiis si Faith. Binuksan niya ang pinto ng may kasamang galit. "Ano pa ba ang gusto mo, Gray? Hindi pa ba sapat na nawala ang anak ko? Hindi pa ba sapat na naging miserable ako sa loob ng 2 taon?" Nang magbukas ang pinto, tumambad kay Faith ang isang imaheng kailanman ay hindi niya inakalang makikita. Si Gray, ang mapagmataas na Gray, ay nakasubsob sa putikan. Sa gitna ng ulan, dahan-dahang gumapang si Gray palapit at niyakap ang mga paa ni Faith. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi, ang mga luha ay humahalo sa agos ng tubig sa kanyang pisngi. "Patawarin mo ako, Faith. Hindi dahil sa nakalimutan kita, kundi dahil hinayaan kong maging mahina ako para protektahan ka." Hikbi ni Gray habang ang kanyang noo ay nakasayad sa mga paa ng babae. "Patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi mo nang mawala ang anak natin. Kung pwedeng kunin na lang ako ng langit kapalit ng buhay niya, gagawin ko. Faith, parusahan mo ako. Saktan mo ako. Pero huwag mo akong itaboy. Hayaan mong maging anino mo ako hanggang sa mahanap mo uli ang dahilan para ngumiti." Ang hapdi sa puso ni Faith ay tila isang sugat na binuhusan ng asin. Ang makita ang lalaking minahal niya nang husto na nagpapakababa ng ganito ay nagdulot ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Dahan-dahang lumuhod si Faith sa harap ni Gray. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mukha ng lalaki. Ang lamig ng balat ni Gray ay nagpatahimik sa kanyang galit. "Bakit ngayon lang, Gray? Bakit kailangang dumanas muna tayo ng ganitong sakit bago mo ma-realize ang lahat?" Bulong ni Faith. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay sumabay na rin sa ulan. Sa sandaling iyon, tila ang mundo ay huminto para sa kanilang dalawa. Ang pagyakap ni Faith sa ulo ni Gray ay isang simbolo ng pagsuko, hindi sa kasalanan, kundi sa katotohanan kahit gaano kalalim ang sugat, ang puso ay palaging hahanap ng paraan para humilom sa piling ng taong nagmamay-ari nito. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pagtatagpo,
Isang nakasisilaw na liwanag mula sa isang sasakyang mabilis na dumarating ang tumama sa kanila. Ang sasakyan ay hindi huminto. Sa halip ay mas lalo itong bumilis habang papalapit sa direksyon ni na Faith at Gray. Mula sa bintana ng sasakyan, makikita ang mga mata ni Celine na punong-puno ng kabaliwan at puot. Nawala na sa kanya ang lahat. Ang yaman ni Gray, ang posisyon, at ang katinuan. Kung hindi mapapanya si Gray, sisiguraduhin niyang walang sino man ang makikinabang dito. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong dalawa sa impyerno. Ang sigaw ni Celine na nilamon ng ingay ng makina. Bago pa man makareact si Gray, nakita ni Faith ang sasakyan na nakatutok sa kanila. Sa isang mabilis na pagkilos, tinangka ni Gray na itulak si Faith palayo upang siya ang mahagip. Ngunit sa parehong pagkakataon, ang sasakyan ay biglang gumewang patungo sa gilid kung saan nakatayo ang isang matarik na bangin. Ang tunog ng nagtitili ang gulong at ang pagbagsak ng bakal sa malalim na bahagi ng gubat ay umalingaw-ngaw, kasunod ng isang nakabibinging pagsabog na nagliwanag sa madilim na gabi. Nakatayo sina Faith at Gray, nanginginig habang pinapanood ang apoy na nagmumula sa kailaliman ng bangin. Ang panganib ay lumipas. Ngunit ang kaba sa kanilang mga dibdib ay tila isang paalala na ang tadhana ay hindi pa tapos sumubok sa kanila. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa. Unti-unting tinutunaw ang lamig na iniwan ng nagdaang bagyo. Ang langit ay malinis, asul na tila ba walang nangyaring trahedya sa bangin noong nakaraang gabi. Para kina Faith at Gray, ang bawat hininga nila sa bagong araw na ito ay tila isang regalo, isang pagkakataon na akala nila ay tuluyan na nilang nawala. Sa loob ng malawak na silid ng Mansyong de la Vega, ang katahimikan ay nakabibingi. Wala na ang mga utos ni Doña Consolacion, wala na ang matitinis na tawa ni Celine. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng oxygen concentrator sa tabi ng kama ng Doña. Pagkatapos ng balita tungkol sa aksidente ni Celine at ang pagtalikod ni Grace sa lahat ng ari-arian, ang matanda ay dinapuan ng isang matinding stroke. Dahan-dahang pumasok sina Faith at Grace sa silid. Nakahiga ang Doña, ang kalahati ng kanyang muka ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, nakatitig sa kisame ng walang emosyon. Ang babaeng dati ay nagahari sa takot at kapangyarihan, ay ngayon ay hindi man lang maigalaw ang kanyang sariling daliri. Ang kanyang lalamunan ay lumilikha ng isang mahina at garalgal na tunog, pilit na nagsasalita, ngunit walang salitang lumalabas. Lumapit si Faith sa gilid ng kama. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa. "Nandito na po kami, madam," mahinang sabi ni Faith. "Hindi para manumbat, kundi para magpaalam. Ang katarungan ay hindi nanggaling sa amin, kundi sa sarili ninyong mga gawa." Tumingin ang Donya kay Faith at sa unang pagkakataon, nakita ang isang patak ng luha na gumulong mula sa kanyang mga mata. Marahil ay nais niyang humingi ng tawad o marahil ay nagsisisi siya sa lahat ng buhay na sinira niya, ngunit ang pagkakataong iyon ay lumipas na. Ang kanyang parusa ay ang mabuhay sa loob ng isang katawang bilanggo, saksi sa kaligayahang sinubukan niyang patayin. Hinawakan ni Gray ang kamay ni Faith at dahan-dahan silang lumabas ng mansyon. Hindi nila dinala ang kahit anong alahas, pera o dokumento. Ang tanging bitbit nila ay ang kanilang pagmamahalan at ang pagnanais na magsimula muli sa labas ng mga pader na puno ng kasinungalingan. Nagpunta sila sa isang tahimik na sementeryo sa itaas ng burol kung saan matatanaw ang dagat. Sa ilalim ng isang malabay na puno ng acacia, may isang maliit na puting marmol na may nakaukit na pangalan, Angel de la Vega. Di isang munting sapatos na kulay puti ang maingat na inilapag ni Faith sa ibabaw ng marmol, habang si Gray naman ay naglagay ng mga sariwang puting rosas. "Anak, hindi ka na namin malilimutan," bulong ni Gray
Ang kanyang boses ay puno ng katatagan. Salamat dahil ikaw ang naging tulay para mahanap naming muli ang isa't isa. Yumakap si Gray kay Faith mula sa likuran. Inilalagay ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang bawat kulay ng langit ay tila isang pangako ng isang bukas na puno ng paghilom. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga nagkasala ay nagbayad. At ang mga pusong sugatan ay nagsimula ng magdugtong muli. Faith, tawag ni Gray. Ang kanyang hininga ay mainit sa pisngi ni Faith. Magsimula tayo uli. Hindi bilang ang Gray at Faith na puno ng sakit, kundi bilang dalawang taong muling nagkakilala sa ilalim ng ulan. Humarap si Faith sa kanya. Ang isang matamis at totoong nangiti ay sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi. Payag ako, Gray. Pero sa pagkakataong ito, wala nang lihim, wala nang limot. Dahan-dahang idinampi ni Gray ang kanyang noo sa noo ni Faith. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, ang tanging maririnig ay ang bulong ng hangin at ang payapang pintig ng kanilang mga puso. Dalawang pusong dumaan sa apoy ng pagsubok, ngunit nanatiling buhay upang mahanap ang daan pauwi sa isa't isa. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang hinuhugasan ang mga bakas ng putik mula sa isang malakas na bagyo. Malayo sa ingay at usok ng Maynila, sa isang payapang bayan sa Batangas, kung saan ang simoy ng dagat ay humahalik sa mga dahon ng niyog. Isang maliit na puting bahay ang nakatayo. Hindi ito mansyon, walang mga dambuhalang haligi o mamahaling kristal, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng liwanag na nanggagaling sa tunay na kaligayahan. Nakatayo si Faith sa kanilang bakuran. Dahan-dahang dinidilig ang mga halamang rosas na kulay puti. Ang kanyang suot na maluwag na bestida ay hindi na makubli ang kanyang lumalaking tiyan. Sa pagkakataong ito, wala nang takot. Wala nang kailangang itago. Ang munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan ay ang simbolo ng kanilang muling pagsilang. Isang pangalawang pagkakataon na ibinigay ng langit upang punan ng puwang na iniwan ng kanilang unang anghel. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng gate. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang bawat hakbang sa damuhan ay may dalang pamilyar na ritmo na nagpapatibok sa kanyang puso ng may kapayapaan. Darling, sabi ko naman sa'yo, ako na ang gagawa niyan pag-uwi ko. Baka mapagod ka. Ang boses ni Gray ay puno ng lambing habang yumayakap siya mula sa likuran ni Faith. Inilapag ni Gray ang kanyang mga gamit. Hindi na siya ang CEO na laging nakasuot ng suit. Ngayon, isa na siyang manager sa isang lokal na export business at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang klase ng katuwaan na hindi nabibili ng bilyong halaga ng salapi. Hinalikan niya ang balikat ni Faith at dahan-dahang ipinatong ang kanyang palad sa tiyan ng asawa. Kumusta ang munting De La Vega natin ngayon? Tanong ni Gray habang nakangiti. Makulit siya, Gray. Tila ba excited na siyang makita ang tatay niya? Tumatawang sagot ni Faith. Humarap siya sa asawa at iniayos ang bahagyang nagulong buhok nito. Sa loob ng isang taon, maraming nagbago. Si Doña Consolacion ay nananatili sa isang tahimik na nursing home, inaalagaan ng mga profesional na binabayaran pa rin ni Gray mula sa kanyang maliit na kinikita. Binibisita nila ito paminsan-minsan, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagpapatawad na pinili nilang itanim sa kanilang mga puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na nila ang sakit, kundi ang pagpapasya na hindi na nila hahayaang diktahan ng galit ang kanilang kinabukasan. Naupo silang dalawa sa isang kahoy na bench sa ilalim ng puno ng mangga. Pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. Minsan naiisip ko, bulong ni Gray habang nakasandal ang ulo ni Faith sa kanyang balikat. Kung hindi ba tayo na aksidente noon, nahanap kaya natin ang ganitong klaseng kapayapaan? Siguro ay kailangan muna nating mawala para mahanap ang tunay na daan pa uwi. Sagot ni Faith.
Ang amnesia ay kinuha ang alaala mo, pero hindi nito nakuha ang koneksyon ng ating mga kaluluwa. Doon ko napatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakasulat sa isip na pwedeng mabura, kundi nakaukit sa tibok ng puso. Tumingin si Grace sa mga mata ni Faith. Ang mga matang dati ay puno ng pait, ngunit ngayon ay kumikinang na sa pag-asa. Salamat, Faith. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin kahit na ako mismo ay nakalimot sa sarili ko. Wala nang salamat o patawad, Gray. Ang mahalaga ay narito tayo ngayon, magkasama. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi na tayo bibitaw. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, ang dalawang puso na minsan nang pinaghiwalay ng tadhana at pinaglaruan ng pagkakataon ay nanatiling magkayakap. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa isang madugong aksidente, kundi nagsimula sa isang tahimik na hapon kung saan ang pag-ibig ang nagwagi laban sa limot. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pag-alala sa nakaraan, kundi ang lakas na bumuo ng mga bagong alaala sa piling ng taong itinakda para sa'yo. Mga alaalang kahit kailan ay hindi na mabubura ng anumang bagyo o dilim.